ni yung Ling Ni Carl. Kasi nga, again, sinabi niya before, na work in progress, yung kanyang mga main assassins before. But now I think this is the best time for them to bring out all of their pocket picks because this is game number 2 between Aurora, MLBB, and Team Liquid Silang, Philippines. hindi ka nga nagkamali Ayan doon, na. kaibigang Midnight. Ayan Kaya na. naman sa hating gabi, makakakita din tayo ng logo. Roger. Akala ko si Wolf eh. Pero sige, Tama. sige, naiintindihan ko. Ganda ng bans actually ng Aurora, by the way. Yung Julian, Hareth, Phobius. No counter basically yung Roger first pick nila. Wala kang kahit anong magandang trade. Ang pwede mong gawin dito sa TLPH is kunin mo kagad yung Hylos, either yung Hylos or yung Edith. Pag kinuha mo yung dalawa, baka countering ka ng Grok ng Aurora. So now they go for the Zast. Maybe Hylos after Hylos for TLPH. Pwede rin naman yung Edith. So they go for the Hylos. So Okay. ngayon, ang pwede gawin ng Aurora is kunin nila yung Edith. Yes. And then Valentina once again. O kasi yung ano nila dito yung crowd control, tapos isa din si Edward talaga na gumagamit ng Edith para hindi na madalawa dito ng side ng TLPH. And kahit yung ano dito, yung EG Boy tuloy masasabi ko, yung spawn, pwede din gayahin dito ni Yeah. Yue. Val, pwede rin naman Louie. Pero parang too Louie early sila. yung Valentina. Pero for sure, iba kasi siya ng TLPH if ever. Unless kunin nila yung Claude. Oh, So, Lolita! i-reveal ko yung Edith. Ay, hindi. Magkaboses. Si Lolita at si Edith. Sorry po. Hindi, parang, ano ba yan? I think Valen, Edith, Valen. Edith Val talaga yung best Yeah. choice. Unless gusto na ko muna ng XP, so Edith Val, you go Nolan here. You go Nolan here for O kasi wala ng Julie. Or, not unless maghahayabuso sila, pero ang hirap maghahayabuso sa ano, sa Valen tsaka... Yeah, Val Edith. What if Alpha? Ooh, yung alpha ng ano, no, ng Liquid. Yeah. But then, Yue, ang kanyang most used hero ay the Valentina because he has won 45 games. 21 games out of 45 games. So that's more or less 50%. Yeah. By the way, ano yun, MPLPH stats, not counting yung Yes. mga outside events pa nila. So, out of 12, 13, 14, 3 seasons, nakaka-45 games na siya ng Valentina. So, Nolan. go for the Nolan. You ban, I think you ban the Tigreal, tapos kunin mo yung Jawhead. Ay, grabe. The respect. Yan na, ban Tigreal, kunin mo yung Jawhead. Aurora, they will likely ban out the Claude kasi meron na silang flex ng Marksman, yeah. Roger. Not Okay or- ba si Moscow though? Parang possible ba na magkasama si Moscow tsaka si Roger sa isang lineup or Pwede. too fancy? I think yun yung pinakamaganda, yung Claude Roger. Roger Moscow is kinda iffy. Meron ngang version na Roger Carry. Nice heads of ban from Aurora. Tanda nila yung Jawhead kasi di rin nila makukuha yung trade. Oh yeah, and I just wanted to point it out that entering week number 4, JP has the highest win rate in using the Jawhead, 80% out of 5 games. So definitely one thing to watch out for both of the teams. Huh. TLPH yung nagtanggal ng Grok. Well, may Valentina din kasi yung Aurora, so hindi rin nila pwede kunin. Pero maganda sana yung Grok sa kanila. If ever man ilalagay yung Hylos XP. Maganda kasing counter yung Grok sa Edith. Hindi ka basta-basta setupan, especially in the early game. Oh, nagkaubos na dito ng mga pos 5 actually. Pinipilit nila yung Mino. Mino, Tingin ko, Kufra, Kaja to eh. Kaja sa ano? Kaja sa Aurora. Yeah. Kaso, wala silang burst if ever. Yun nga eh, kulang na Oo. first. Feel ko Cloder na to, Cloder Carry. I don't think Moscow works Carry, here. Medyo yeah. mahirap labanan yung Moscow. Medyo mahirap labanan yung Valentina Edith. Mas Ah, mabilis Moscow. gumalaw yung carry though. Yeah. For the Moscow kasi parang medyo crucial. Pero magagawa nila yung usual play ng TLPH na nasa long lane. Lolita! Ooh. Ayan natin! Premonition! Ano yan? Nagparamdam Na ko, ano mo na- nakakidlatan pala ako ng Lolita kanina. Magkapares kayo ng kulay ng buhok. Sinesetapan nila yung Cloud pick, yung possible Cloud pick ng Aurora. I think you go Alpha here for Demon Kite, honestly. True. Alpha talaga. Para lahat ng mga didikit, no? Yeah. Mahirapan sila. Alpha. Kasi yung Roger, walang pakikil Lolita. Okay. So, mapapaisip. Actually, flex pa kasi yung mga dalawang heroes dito ng Aurora. Parang hindi mo pa talaga sure kung saan na mapupunta. Balter is Alpha Export kaya. For the high-loss export. Yeah, Export, for the Hylos, Zask, Lolita. And hindi enough yung Nolan para... What if Esme? I hope to find a strong Angela. What? Joy. Angela and Joy. Oh, yan ang curveball. Maganda yung Joy versus Nolan, Zask and Lolita. Although, pwede kang tusukin pa rin ng Hylos. Yun lang yung medyo malungkot doon, pero may Angela First kasi. time pinakita both Angela and Joy. Oh, so Moscow. they go with the Moscow. Di ba parang mahirap ang Moscow though kung may magpapabilis na, sobrang bilis Joy na dito ng Angela. Joy Angela. We'll see Bataya for Aurora dito again individually. They shine doon sa mga specific lanes nila. Now for TLPH, very heavy on team fight.
later on. Yeah, ang worry ko na talaga dito for TLPH is sobrang ganda ng early to mid game control ng Aurora. Even though they have an Angela, some would say na parang medyo mahirap i-run yan sa early game. The thing is, there's a Joy in the game. And Yeah. ang Joy very invasive by nature. So baka makakita tayo ng early maneuvers from Aurora. Yeah, and we will see how Nalo ng Aurora in game number 1. Makikita naman natin ngayon ang Team Liquid na aasang padalihin ang larong ito in game number 3. Welcome to game 2 between the Team Liquid Philippines and Aurora MLBB. At muli, makikita na naman natin ang tapatan ni Demon Kite at ni Carl TC. Ngayon ay masasaksihan natin ang tapatan ng dalawang to. Pero gusto kong tingnan may Hillman na uusbong muli ngayon, Renny J. With that Angela na medyo matagal na natin hindi nakita. Oh, matagal na to eh. Parang classic pa rin naman yung tandem na to. Yung Angela plus the Joy. Joy, The moment na mag-electrifying beats na, ay talagang napakasakit at napakahirap patayin because of the heart guard. Pero balikan lang natin no, yung changes na naganap sa isang Joy. Pwede na siyang ma-stun during the electrifying beats. Yeah, and speaking of stun, marami ring mga stun na pwedeng ibigay dito ang Team Liquid PH. Pero speaking of bigayan, si Carlito kagad ay napuruhan, 30% na kanyang health. Sobrang agresibo talaga ni Carlito kapag hawak niya yung mga ganitong klaseng hero eh, no? Kumbaga parang wala talagang sinasanto. Kapag may nakita siyang pwede patayin, parang ganyan lang. Okay, level 3 pa lang si Demon Kite. Sakto sana yun, pero si JP na pa-flicker na. Andun yung love waves, pero hindi pa sapat yung damage. Lenny Cutie, maintaining safety dito sa ilalim ng kanyang turret. Pero mukhang dahil dyan ay makakalamang si Doming sakaling makuha niya itong crab na nagbibigay ng gold. Yeah, level 4 na dito si Demon Kite. Any moment ay pwede siyang mag-dive dun sa may bandang ibaba. Pero ayaw niya. Gusto niya munang sabihin natin samantalahin yung pagkakataon na walang umaagaw doon sa kanyang mga jungle camps. Ngayon, ilang segundo ay mabubuhay yung unang turtle ng ating game. At nakaabang ata sa gitna si Carlito, ha? Oh, kumbaga parang may hinihintay siyang dumaan. Instead of maintaining yung pwesto doon around, ay mukhang may inabangan siya. Pero purple na muna ang pupuntahan ng parehas na assassins in this game. Alam naman natin no, kapag first turtle at ang mas lalo kapag assassin yung team mo, ang lagi niyang sasabihin sa iyo, boy, purple muna ako. Hawakan mo muna, pa-purple lang ako. Ganun na nagiging call dyan eh, di ba? So ngayon lahat, parang sa Ayun, jungle may hawak ng purple, pero si Sanford ay hahawakan ng mga members dito ng Team Aurora, hindi sapat. Yung sustainability meron siya, pero nandiyan first. Wow. Mula dito kay Carlito, and that ultimate, or the Dominator's descent, mula dito kay Sanji, naibitaw na nga rin. Dami nangyayari, ha? Oo, palitan lamang ng XP Raiders ang naganap. Nice flicker play na nagmumula kay Edward pero agaran ding nakarespond ang Cavalry and Team Liquid Philippines. Nagpalitan lamang ng XP kaya naman hindi agad magtutuloy ang ating turtle fight. Once again, this is still the first turtle of the game. Kaya naman nagtataka na ako, no? Patagal lang patagal. Talagang ayaw magbigayan ng parehas sa team. Oh, makikita mo eh. Sobrang taas din kasi ng respeto ng Team Liquid at Aurora sa isa't isa, no? Nakita natin ngayon doon sa may bandang ibaba naman si Renny J nakatago. Available na yung kanyang hard guard. Any moment, ay pwede siyang sumampa. Pero si Carlito mako ng unang pagong. Oh, and that's the first turtle going to the hands of Team Liquid Philippines at agaran agad naka-clear ng sariling jungle. Alam natin na invasive jungler, ika nga ni Midnight, ang isang Joy. Pero paano mo naman ba i-invadean kung lahat ng pupuntahan mo ay na-clear na rin? Yun nga eh. Tsaka ang mabilis na ginagawa kasi dito ng Team Liquid PS, ginagamit nila si Sanji pang check ng bush. Pero nandun yung ultimate mula dito kay JP. Pero nakatakas dun si Yui habang si Demon Kai gagamitin na yung kanyang electrifying Ayun na. beast. Sana with the hard guard. Buti na rin na-flicker out ito si JP. At At ligtas. malinis yun dahil nga sabihin na natin munti ka nang mamatay. At least, nirespeto kahit may hard guard. May mga iba kasi dahil may Angela, nagiging sobrang Sobra. tapak. Oo nga eh. Parang nasa isip mo, required kang dumive kapag merong sumampang Angela Oo. sa'yo, di ba? Ganun sa mga Angela. Actually, ganun nga rin ako kapag nakaano. Buti na lang, hindi tayo yung Buti na lang, naglalaro hindi dito. tayo. Oo. Buti na lang talaga. Kung ako yun, men, may Angela sa akin, Benedetta ako. Pasok na ako sa 5. Di ba? Bahala na. And yun naman din yung nakakatawa, yung development na nakuha ng parehas na jungler na pinag-uusapan natin, Demon Kite and Carlito, sa haba ng panahon nila na nandito sa MPL Philippines, no? Demon Kite nga, pumunta pa sa ibang bansa, pumunta pa ng Malaysia, and syempre yung experience na napunta at nakuha niya doon sa pagiging OFW, kumbaga, nadadala niya dito sa Aurora. Kumbaga, kumayod lang saglit. Kumayod lang. Shoutout nga pala sa mga yung mafia, Oo, manggagawang Pinoy abroad. Filipino in abroad. Eh, Ayun. hindi ko maalala. Basta yun na yun. Shoutout sa inyo. Grabe ang mga kayod ng mga OFW natin na, by the way, ang daming nanonood ng MPL Philippines na kumakayod sa ibang bansa. Sobrang respetado kayo. Yun. Maraming salamat po sa suporta. Pero bago natin, nung pinag-uusapan natin yan, may mga recall na nangyayari dun sa may bandang Pumarty lang. Pumarty lang ng saglit yung parehas na XP laner natin. Pero si Edward ata ang pupuruan nila dito. Habang si Demon Kite nakasalip na rin yung hard card ni Renny J. At si Demon Kite makakuha ng kills ka dito. Kanya mapapatay doon. At si Demon Kite nakakuha rin ng turtle. Ayun, Habang no. pasok na naman, JP ang magiging punti na. Tumama yung charge stun. And si JP ay makukuha din. Yue flicker out. Pero si Sanford ang matitira. Sanji, the next pa daw natin. Tommy with a kill.
Grabe naman yun si Demon Kite. Nagpatugtog na underneath the turtle, electrifying hits, doing 3 things at once. Bukod sa bumabawa sa dalawa, ay na-secure din ang turtle at higit sa lahat ay naprotektahan pa siya ng Angela nila. That was a great team fight coming in from Rora. Kakaiba ang galawan at ibang klaseng pagpatong ang ibinibigay ni Benny J doon. Oo. And the Benny QD, parang nahihirapan si Benny dito, no? Kasi hindi siya binibitawan ni Edward, ni Benny dito sa ibaba eh. Kumbaga kung hindi nakasakay kay Demon Kite, umaalalay naman kay Doming. Ganyan mag-Angela pero naiwan. Na pin down and Luminum Blast tumama. Pero si Doming, may mga recalls sa kanyan. Ganyan, nagpapainit talaga ngayon si Doming dito. Ang Edward with the play once again, pero hindi tatama ang kanyang Earth Shatter. Big rotation coming in from Team Liquid Philippines. Pero mukhang nakaamoy ang Aurora at agaran silang bumalik sa mid lane dahil kailangan ng i-clear ang minions sa bibigay ng Blue. Ang bilis talaga makaramdam, no? And ito talaga ang galawan, mga world class na galawan, Carlito. Kailangan nyo matras, andun yung nag-5D solid din with that hard guard. Kakayanin pa ni Carlito yung kanyang mga dash. Aray! Pero hindi, mas marami daw dash si Demon Kite. Ayan na, 2v1 Recall. yun, hindi lang alata. Yan, recall, Renegade forced to flicker. Pinatigil lang ni Benny at nagpatuloy na ang party. Napa-okay pa nga eh. Okay pa nga doon si Carlito. Okay pa daw siya. Nakuha lang siya doon. Second death niya. Pero ang problema, si Sanford naman ngayon ang pupulutanin dito ng kapatid members din sa side of Aurora. Habang si JPN nandun din for the follow-up. Same with Sandy. Nagamit na rin Dominic Disney pero hindi ata sapat yung damage nila. Yue for that folks. Pero makakatakas pa rin ang kukunat. Ang lupit pala, no? Ayan na, kumagat na si Doming. Oh. Pero nag-no-no-no, pabalik ng Turtle. Still, Renegade without a flicker. Medyo delikado si Renegade. Sa dami na nangyayari, akala ko nga, mga 20 minutes na yung game. Oo. Sa sobrang daming aksyon, huling pag-umpalang pala ang pinag-aagawan ng dalawang team na ito at makukuha ito successfully ng Team Aurora. And this is already a 700 gold lead lamang. Kumbaga, kahit hindi ganun kalaki yung lamang ng Aurora, nakokontrol nila ang mapa dahil sa power spike na meron sila ngayon. And for Team Liquid Philippines, siguro makakuha lang sila ng isang magandang pitas kay Doming. That could start up yung meron na, yung binibuild up nilang bagyo sa gold lane. Oo, no, lalo na hindi pa rin naman nakakakuha or hindi pa nila na-shotdown or napapatay itong si Doming. And nakita natin yung performance si Doming, lalo na kapag alam niyang walang pumipigil sa kanya, di ba? Sobrang tindi niya. Remember, noong mga nakaraang seasons, ay nakikita na natin ang potensyal na quote-unquote the next standard pa nga, di ba? The next standard at higit pa sa lahat ay hindi siya, sabihin natin nagre-record siya dito, in interview sinasabi niya, marami pa siyang kailangan matutunan para maabot yung ganong klaseng gameplay. But at this point, makikita naman natin na iba talaga yung galaw ng isang Doming ngayon with the face of Roger. At ito kapag iniisip ko nga parang bukod sa pagiging next standard, ay talagang yung pal-Doming nandun pa rin. Oo nga eh. Oy, tandaan nyo paubos na ang Week 5 tickets. Kaya kung kami sa inyo, bumili na kayo. Check nyo lang ang ph-mpl.com for ticketing details. Ayan, nakakatuwa, no? Yung experience dito ay talagang kakaiba. May mga patambol, may mga merch pa tayo sa labas. At higit sa lahat, makikita nyo in the real life si Burrito. De, joke lang, mga paborito yung pro player, syempre. Ayun. Ba't naman ako na naman nadamay dito? Sorry, ikaw tong katabi ko. At Okay. at this point, mukhang makakapag-push naman ang Aurora. A 1K gold lead already. Tumahimik ang ating laro bigla, Burrito. Oo nga eh. Alam mo, sobrang bihira ako nakakita ng isang Angela na laging kasama sa teamfight. Di ba? Kapag ka Angela, nag-level 4 ka, sige na pre, tambay ka na lang dyan sa second turret, no? Gawin mo na lang, hard guard ka lang. Pero siya hindi. Nag-check pa nga ng bush, no? Proactive na Angela. Ito yung tipo na lahat ng bush ilalagyan ng pag-ibig nila Labwins. Nila Labwins. Para lang malaman. Pero mukhang nalaman nila na si Edward ay nandito lamang sa left bush. Pero hindi na nila papatulan pa. Malamang edit din eh. Sakit yan kapag ka hindi mo agad na-burst. Oo, mahirap talaga kalaban yan. Pag na-full yung stocks, tapos nakapag-primer rat, alam mo na kung saan ang hahantungan nyo. Pero ngayon, ang hantungan ay dito sa may Lord. Habang tinampan na nga rin dito sa may Edward, dito yung shield. And on the blast, pero si Sanford ay nakukuha na kagad ng kill dito. Habang nagamit na rin yung mga sayaw mula kay Demon Kite. Mamamatay din yung si JP. Habang tuloy-tuloy sila dito, Sanford ay nabababaran din yung Dominic to set from Yue. Wow. Pero wala pa rin mangyayari. Oo, napakaganda din ng ginawa ng Team Liquid doon. Agarang pumasok si Edward with a flicker play pero nagkaroon ng palitan na kay Doming dito si Carl Tizzy. At mukhang yung purple buff ay i-contest ng Aurora. Ang tanong, alam ba ni Carl na nandun si Doming? Nakita niya si Doming dito. Makukuha ba? Okay? Na-secure ito ni Carlito. Pero humiwalay muna ang Aurora. Nagwatak-watak muna sila dito. Kuha ng objective flow ng lanes. Dahil nga naman pwede na nilang simulan itong Lord na to. And this is still a level 1 Lord. Wala pa tayo sa oras na luminous ito, yung dumadamba sa mga torre. So ito yung basic na Lord, yung tipo na pag nabigay mo, hindi pa kayo masyado malulungkot. Kayang-kaya pang i-burst, no? Lalo na sa kits na meron ang Team Liquid PH at ang Team Aurora. Kung sino man na makakuha sa kanila, no? Pero ang kailangan lang nilang i-worry dito is yung mga dominators din ni Sandy. Kasi sumasakit na rin eh. Oo. Makati na rin talaga ang paglapag nito. And ang problema nga lang,
lang, si Yue, parang mga last 2 clashes, kinukuha na niya yung Dominator's Descent, parang nakikipagsabayan na siya dito, di ba? Kumbaga dalawang alien na Dalawa. nagbababara na lang. And grabe din kasi yung babad kapag naka-glowing one play. Yung tipo na una hindi mo masyadong mararamdaman pero kapag tumatagal ay mas lalo umiinit. Yung tipo na kapag kumakain ka ng mga spicy noodles, unang kagat, masarap. Oo. Pero pag na 2 seconds, 3 seconds, ayun na. Ramdam mo na Matubig, kapag. parang gano'n, matubig, gano'n na kagad. Ako, nagtagatas na tol. Rektagatas na. Nagtagatas na, naiiyak. Isang every once in a while, bumibili ako ng spicy noodles, nare-realize ko na kung bakit once in a while ko lang ginagawa. Ah. And at this point, once in a while na nga lang bang gagalaw ang Lord na to dahil malapit na mag-upgrade. Ito yung pag tinigilan ni Rene J, magbabagong anyo to. Oo nga, ayaw nila pa-reset to kasi binibait nga lang nila pero magkakaroon ata ng salubungan dito sa Lord na ating pinag-uusapan, Sanford and Doming. Andun din si Yue pero andun at hinalapag yung mga aliens na meron dito si Sanji. Reset na naman! Ayan na, magre-reset na ang Lord at nag-enhance na nga ito. This is already a Luminous Lord. At friends, dito ko lang makikita ng isang Angela na nag-hold ng Lord mag-isa. Diba, isipin mo yun. Ito yung isipin ko ko kanina pero inapag yung ultimate. Habang si Demon kan makakuha ng Lord na yun, naisayaw na nga rin. Habang si Edward kailangan na rin tumakas, luminom na hindi tumama. Pero si Very Cutie, andito na naman yung mga sibat. At ang sila dito, tumama yung Charlie JB pero ang pagpuruan na Doming! yung kalbota mula kay Doming. Ang sakit ng mga normal hits ni Benny Cutie. Pero sa haba ng nangyari na yun, walang mamamatay. Lahat ng mga battle spell ng Aurora ay nagamit na rin. Pero dahil doon ay nanatili silang buhay for this Lord push. Once again, this is already a Luminous Lord despite it being the first Lord of the game. Ito yung pinakaunang Lord na nakuha pero may tambak na agad. Ay! Nasalo yung electrifying beat sa may recall mula kay Doming. Mainit ang Aurora ngayon, men. Mainit. With the game 1 victory, napunta na agad sa kanila. Ay mukhang nadala nila ang momentum entering this game number 2. Ano kaya ang gagawin ng Team Liquid para sirain yung ganong klaseng tempo ng Aurora ngayon? Actually, parang kung iisipin mo, pwede na nilang ilaban to under the base eh. Parang ang hirap nang lumabas knowing na ang sakit ni Edward, andun din yung mga kalmon ni Doming, and at the same time, sobrang tricky kasi ni Yue dito, you know. Any moment, pwede siyang kumuha ng mga skills na pwede niyang magamit dito. Kunyari, Luminum Blast. Pero sa ngayon kasi ini-spam niya itong Dominator's Descent eh. Parang mas nagagamit niya daw ng mas maganda. Oh, tsaka bukod sa mas nagagamit niya, nagbibigay din ito ng additional defensive maneuvers para sa kanya. No? Oo. Yung tipo na kahit pasukin siya ni Sanford, pasukin siya ni Carl Tizzy, makapag-timing lamang siya ng isang malupit na Dominator's Descent, eh pwede bang mabaliktad. And I think statistically speaking, no, kapag nakita natin si Yue playing this Valentina against a Zask, kadalasan talaga ay Dominator's Descent ang kanyang pinipili. Yeah, and sa haba ng panahon na nakikita natin si Yue, nakita nga natin kanina, di ba yung sa statistic, ito yung may pinakamaraming games played ni Yue. So talagang hindi mo pwedeng questionin ang expertise ng player na ito pagdating sa Valentina na ngayon ay kumukontrol lang doon sa may gitnang river. Pero ang kailangan gawin ng Team Liquid dito ay maghanap muna ng trade. Maghanap muna ng ganap. Dahil pwedeng i-freeze na lang ito ng Aurora eh. Kaya with a 5k gold lead, ito na yung ramdam mo, di ba? Kapag may team fight, ramdam mo na may konting kalamangan talaga ang kalaban mo, mas masakit, mas makunat, at iba pa. And for Team Liquid, may kapangyarihan naman silang pumitas eh. You have JP on this Lolita, and you have Carl TZ, nandiyan pa rin naman ang burst damage. And in fact, pwede pa nga nilang idaan ng side lane to. You have the Moskov and the Nolan. And kung side lane lang naman ang laruan, I think Team Liquid ang pinakabatikan na user ng strategy na yan. Oo nga, no, ilang beses na nating nakita Benny Cutie with this Moskov. And ang kagandahan kasi sa Moskov, kahit iwan mo sa lane, no, pwedeng sumama with that Spear of Destruction. No, basta lang tatama, yun lang Oo. ang prerequisite doon. Tama. Kailangan lang talagang tumama niya. At alam naman natin kasintado ito si Benny Cutie, kaya naman siya ang magdedepensa doon sa may bandang itaas. Sisimulan na ng Aurora Lord. JP looking for the angle. Ikakasa na nga ba ang Numenon Blast o may inaantay pa ba sila? Okay, 15k yung buhay ng Lord. Pwede nang ilapag dito yung Glorious Pathway any moment. Andun na rin yung mga alien mula dito kay Sanji at si Benny Cutie ay patagresyo na rin dito sa may bandang Lord. Ilan na ang buhay ng Lord dito na ilapag yung Glorious Pathway. At si Demon Kyle pa rin! Habang pawag dito sa Lord na yun, mamamatay na si JP. Sino magiging next? Carlito na ang hinahabol ni Doming. Kalmot! At si Sanford naman ang magiging next sa target. Tatlo ang babagsak. Ilalaban na ni Benny Cutie pero hindi niya kakayanin. Courtesy of Freddy J. At si Sanji ang kanilang hinahabol dito, Winter's Crown. At kailangan na tumakas si Sanji dito. Paano siya tatakas? Bumahabulin siya ng 4 na members ng Team Aurora. At ito ay itatawag na nila as wipeout. At nagsisimula na ang pagliwanag ng Aurora. Malinis na sweep ang ating nakita mula sa Aurora MLBB. At may bago bang kalmunting na makikita dito with Doming locking in on that Roger. Wow, what a performance mula sa Aurora MLBB. Ibang klaseng ingat-ngat literal ni Doming kasama pa ang mga recalls, ladies